Pagkatapos ng matinding bagyong sumubok sa kanilang katapatan at pagkatao, sa wakas ay sumikat ng araw para sa pamilya ni Calix at Lara. Ngunit sa mundo ng mga Toledo, ang pagtatagumpay ay hindi lang nasusukat sa posisyon sa kumpanya, kundi sa paghilom ng mga sugatang puso. Sa episode ngayong araw, masasaksihan natin ang huling yugto ng pagbangon mula sa madilim na pasilidad kung saan naninirahan ng mga pagsisisi hanggang sa napakagandang tagpo ng pag-amin ni Calix sa kanyang anak na si Katie. Ito ang moment na matagal nating hinintay. Magkakaroon nga ba ng tunay na kapayapaan sa gitna ng mga nagawang mali? At paano haharapin ni Calix at Lara ang kanilang bagong buhay bilang isang tunay na pamilya? Ihanda ang inyong mga puso, mga ka-summer. Ito ang part 45, ang simula ng forever na pinaglaban ng ating mga bida. Tara, tapusin natin ang kwentong ito nang may ngiti sa ating mga labi. Muling bumalik ang sigla sa gusali. Malinis ng pangalan ng kumpanya at formal nang naibalik sa pamunuan si Calix Toledo kasama ng kanyang ama na si Don Ricardo at si Lolo Matias. Sa harap ng mga kamera at mamamahayag, nagsimulang press conference. Puno ang hall ng reporters, investors at mga empleyadong sabik marinig ang opisyal na paliwanag. Una sa lahat, nais kong magpasalamat sa lahat ng mga empleyado ng Megawide na sa kabila ng mga pagsubok ay nanatiling tapat at nagtiwala. Hindi ko itatanggi na dumaan tayo sa madilim na yugto, nilaso ng kasinungalingan, ng kapangyarihan, ginamit sa maling paraan pero heto tayo ngayon, buo at mas matatag, ani ni Calix. Bilang isang ama at dating pinuno ng kumpanyang ito, inaamin ko mga pagkukulang ko. Pero ngayon, tinuturing kong isang bagong simula ito. Hindi lang para sa kumpanya, kung hindi para sa pamilya. Sa pamumuno ni Calix, naniniwala kong darating ang bagong yugto ng Megawide, isang yugto na malinis, makatarungan at mas maunlad. Ani Don Ricardo na bahagyang basag ang tinig. Nagpalakpakan ng mga empleyado, sumunod na nagsalita si Lolo Matias na halos hindi makapaniwala na muli siyang nasa gitna ng atensyon ng publiko. Ang yaman ay madaling mawala, pero ang tiwala at pagmamahal, yun ang pinakamahalaga. Ipinagmamalaki kong nakikita si Calix na ipinaglalaban, hindi lang ang pangalan ng pamilya, kundi ang dangal ng bawat empleyado. Kayong lahat ang tunay na lakas ng Megawide. Matatag ang tinig ni Lolo Matias. Tumindig ang lahat sa hall at nagbigay ng masigabong palakpak. Sa bandang gilid ng entablado, naroon si Lara, tahimik ngunit bakas ang ngiti ng tagumpay. Nagtamang kanilang mga mata ni Calix. Matapos ang matagumpay na press conference, nagpaalam si Lara na mauuna na dahil magkikita sila ni Maya. Bitbit niyang maliit na bag, nakasuot ng simpleng damit at nakangiti pa habang naglalakad palabas ng gusali. Naglakad siya sa waiting shed upang hintayin ng kapatid. Hindi niya namalayan na may dalawang lalaki na kasunod sa kanya. Ilang minuto na siyang nasa waiting shed, biglang humintong isang itim na van. Mabilis na bumukas ang pinto at dalawang malalaking braso ang dumakma sa kanya. "Bitawan niyo ako! Tulungan!" sigaw niya habang nagpupumiglas. Ngunit mabilis na tinakpan ang kanyang bibig ng tela. At bago pa siya makapagpiglas, muli na isakay na siya sa loob ng van. Sa loob, bumungad ang malamig na tinig ni Tamara. Nakaupot na kangisi habang hawak ang isang maliit na baril. "Kumusta, Lara? Kung inakala mong tapos ng laban mo, nagkakamali ka. Feeling mo, may-ari ka din ng Megawide." Namuo ang takot sa mga mata niya, pero pilit niyang pinatatag ang sarili. "Akala mo ba matatakot mo ko, Tamara? Kahit na anong gawin mo, hindi mo na mapipigilan ang pagbagsak ng mga taong pinagsisilbihan mo." Matalimang titig ni Tamara, bahagyang ikinasa ang baril. "Tanga, walang nagutos sa akin. Gusto lang kitang patayin para mapasakin si Calix. Okay naman kami nung wala ka. Kaso, bigla kang umepal. Pakawalan mo ko, Tamara. May anak ako. Parang awa mo na. Huwag mo kong patayin." Ani ang umiiyak na sa matinding nerbiyos. "Huwag kang mag-alala at akong bahala sa anak mo. Ako ang magiging Mrs. Toledo." Anitang humalakhak na tila baliw. Dumiretso ang van sa madilim na kalsada papalayo sa syudad. Habang lumalayo, panay ang dasal niya. Mabilis na lumapit ang isang security guard kay Calix na may kausap ang investor. Halata sa mukha ng gwardyang kaba. "Sir Calix, may van na itim na mabilis ang andar.
Pinilit pong isakay si Miss Lara. Anang guard na hinihingal. Parang gumuhong mundo ni Calix sa narinig. Wala siyang inaksayang oras. Mabilis siyang nagtungo sa opisina ni Santiago. Ito lang ang may motibong ipadukot si Lara. Nagpupuyo siya sa galit ng Santiago. Santiago, nasan si Lara? Huwag ka na magpalusot. Ilabas mo si Lara. Alam kong ikaw ang may kagagawa nito. Nagulat si Santiago. Agad na tumayo mula sa pagkakaupo. Kitang galit ngunit may halong pagtataka sa mukha nito. Anong pinagsasabi mo? Gago ka ba? Hindi ko ipapahamak si Lara. Hindi ako kasing sama ng inaakala mo. Sandaling nagtamang kaninang mga mata at galit. Parehong nagdududa, ngunit parehong umiibig kay Lara. Wala akong kinalaman pero may hinala ako. Sabay nilang binanggit ang pangalan. Tamara. Agad silang tumawag sa pulisya. Mabilis na nagbigay si Calix ng impormasyon tungkol sa itim na van. Si Santiago naman ay nakapag-ugnayan sa ilang private investigators ng Tuazon Group. Hindi ako hihinto hanggat hindi ko siya nakikita. Kung kailangan kong pumatay, gagawin ko. Ani ang nanilisik ang mga mata. Tutulong ako sa paghahanap kay Lara. Kahit galit ka sa akin, pareho tayo may dahilan para iligtas si Lara. Sa unang pagkakataon, nakipagtitigan siya kay Santiago. Wala nang puro galit, kundi isang bahagyang pag-amin na kailangan nilang isa't isa sa laban ni ito. Pinag-aralan nilang CCTV footage, pinalalo mga posibleng ruta ng van at simulan ang operasyon. Ang rescue mission para kay Lara ay nagsimula na sa loob ng lumang warehouse. Nakatali si Lara sa isang upuan, nakatakip ang bibig ng tape. Paikot-ikot si Tamara, hawak ang baril, waring nag-iisip ng susunod na hakbang. Sa labas ng warehouse, dumating ang convoy ng mga pulis kasama si Calix at Santiago. Mabilis silang lumapit sa commanding officer. Sir Calix, kumpirmadong nanditong van. Nag-deploy na kami ng mga tao sa perimeter. Wala nang lalabasan ng target. Anang police commander. Kitang kabat galit sa mukha niya. Nanginginig ang kamao habang nakatayo sa tabi ni Santiago. Gusto kong makasama sa pagpasok. Hindi ako maghihintay dito habang nasa loob si Lara. Ani ang handang sumugod. Ako rin. Kung si Tamara nga ang may hawak, kilala kong kilos niya. Alam ko kung paano siya mag-isip, sabi naman ni Santiago. Nagkatinginan ng magkapatid. Hindi man nila aminin, pero para sa gabing yon, iisa ang laban nila. Tumangong police commander. Sige, pero susunod kayo sa utos ko. Sabay-sabay tayong papasok at hindi nyo ilalagay ang batas sa mga kamay ninyo. Persahang binasag ng mga pulis ang pinto, sabay-sabay silang sumugod. Sabay tutok ng baril. Freeze! Drop your weapon! Nagulat si Tamara. Agad na hinila si Lara at itinapat ang baril sa ulo. Ang apat na tauhan nito ay na-corner na ng mga pulis. Huwag kayong lalapit! Babarilin ko si Lara! Diyan lang kayo! Desperadong sabi ni Tamara. Tumigil ang mga pulis. Tumaas ang tensyon. Lara! Sigaw ni Calix na hindi nakatiis sa nakitang lagay ng babaeng minamahal. Nagpumiglas ito ngunit mas dinging Tamarang baril. Samantalang dahan-dahang gumalaw si Santiago sa bandang hulihan. Umiikot sa gilid upang makahanap ng tiyempo. Nagkatinginan silang dalawa. Isang bihirang sandali ng tiwala. Nakaunawa siya na dapat niyang i-distract si Tamara. Tamara, sumuko ka na. Kailangan ka ng mega wide. Saka babalik ka pa sa showbiz, hindi ba? Ani ang nililibang ito. Wag mo kong utuin, Calix. Bigyan niyo ako ng sasakyan para makaalis dito. Papakawalan kong babaeng ito. Nanginginig ang kamay nitong nakatutok ang baril kay Lara. At sa sandaling yon, si Santiago ay mabilis na sumunod mula sa likuran. Tinadyakan ng braso ni Tamara. Nabitawan itong baril at gumulong sa sahig. Agad na sumugod ang mga pulis at hinuli yung babae. Mabilis na lumapit si Calix at kinalag ang tali. Niyakap niya ng mahigpit si Lara na para bang ayaw ng pakawalan. Takot na takot ako, Lara. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung mawawala ka. Mahigpit ang yakap nila. Kapwa nangingilid ang luha. Ramdam nilang tibok ng puso ng bawat isa. Ngunit sa gitna ng pagdakip kay Tamara, bigla nitong naitulak ang isang pulis at mabilis na nakapag-agaw ng baril. Kung hindi ka mapapasakin, Calix, hindi ko kayo hayaang maging masaya. Mamatay ka, Lara! Tinutok nito ang baril kay Lara. Iniharang ni Calix ang sarili, ngunit bago pa man tumama sa kanyang bala, mabilis na humarang si Santiago. Isang putok ang malingaw-ngaw. Nadaplisan ng balang balikat ni Santiago. Napaatras ito. Hawak ang balikat, ngunit nakatayo pa rin. Agad na rumisponde ang mga pulis. Kinuha ang baril at pinusasan ng babae. Ngayon ay wala na talaga tong kawala. Lumapit sila kay Santiago. Santiago,
Bakit mo ginawa yun? Ani Calix. Daplis lang ang tama kaya huwag kang magdrama. Hindi to para sa'yo. Para kay Lara. Ani tong umiwas ang tingin sa kapatid. Salamat Santiago. Kung hindi dahil sa'yo, baka kung ano na nangyari sa amin. Sandali nagtagpo ang mga mata ng magkapatid. Hindi yung tingin na magkaaway, kung hindi ng dalawang lalaking nagkaunawaan kahit sa gitna ng gulo. Habang dinadala ng mga pulis si Tamara palabas, nanatiling nakayakap si Lara kay Calix. Ngunit panakan na kay tumitingin kay Santiago na dumudugo ang balikat. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital, Calix. Mabilis na dumating ang ambulansya at sinugod sa ospital si Santiago. Nakahiga ito sa kama, nakabendang balikat matapos ang minor surgery. Nasa gilid ng kama si Calix, nakaupo ngunit hindi mapakali. Paulit-ulit niyang tinitignan ang balikat ng kapatid. Kitang paggalala. Okay ka lang ba? Hindi ba masakit? Nag-aalalang tanong niya. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, ngunit umiwas agad si Santiago. Nagkunwari itong abala sa pag-adyas ng kumot. Don't get too emotional, Calix. Nadaplisan lang naman ako. Hindi ako mamamatay agad. Mas madami pang sugat ang nalagpasan ko. Sagot ni Santiago, pero ramdam ang pagod sa kanyang tinig at ang bigat ng mga sinasabi. Santiago, salamat. Alam ko hindi sapat ang salita pero salamat sa lahat ng ginawa mo. Hindi lang ngayon kung hindi nung wala ko sa tabi ni Lara. Tumikim si Santiago, parang gustong palitan ng usapan. Ngunit nang tumayo si Calix at lumabas na muna upang kausapin ng doktor, naiwan silang dalawa ni Lara sa silid. Dahan-dahang lumapit si Lara, naupo sa gilid ng kama. Santiago, hindi ko alam kung paano ko ipapahayag ang pasasalamat ko. Kung wala ka, baka hindi ko nakasama si Katie at Calix ngayon. Sandaling nanahimik si Santiago, tinitigan niya si Lara. Ang mga mata niya ay may halong sakit at pagsuko. Alam mo Lara, matagal kong inasam-asam na baka balang araw, pipiliin mo rin ako na baka ako rin ang magiging tahanan mo sa huli. Pero dapat ko nang tanggapin, hindi ko kayang palitan si Calix sa puso mo. Nag-init ang mata ni Lara. Ramdam ang bigat ng mga salita. Santiago, mahalaga ka sa akin, pero hindi bilang iniibig, kaibigan, kapatid at pamilya. Hindi mababago yon. Huminga siya ng malalim at sa unang pagkakataon ay bahagyang ngumiti. May pait, ngunit may ginhawa rin. Then I'll take it, kaibigan, kapatid at pamilya. At least kahit paano, may lugar pa rin ako sa buhay ninyo ni Katie. Napahawak si Lara sa kamay niya, mariing pinisil. May lugar ka Santiago at hindi yun mawawala. Napatitig si Santiago sa kanilang magkahawak na kamay. Sa unang pagkakataon, tila tinanggap niyang katotohanan. Hindi siyang pipiliin ni Lara. May kumatok at niluwa ng pinto si Jessa. Nagpaalam na si Lara. Pumasok si Jessa matapos silang mag-usap saglit ng kaibigan. May bitbit itong malaking nilagyan ng lugaw. Amoy pa lang ay nakakatakam na. Agad ngumiti si Jessa kahit na may kabog sa dibdib. Boss, para sa'yo to. Ako mismo nagluto. Special lugaw with egg and chicken. Napakunot ang noon ni Santiago. Lugaw? Hindi ako kumakain yan. Pero parang wala itong nadinig at binuksan ng dalang baunan. Boss, dapat ipagpatayo ka ng monumento sa harap ng Aquino Group. Hero ka. Imagine, sumalo ka ng bala. Bigla siyang tinignan ni Santiago ng matalim at kung nakamamatay lang ang titig ay bumulagta na siya. Napakamot ng batok si Jessa, pilit na tinatagong hiya. Saglitong tumikim sa kanilabas mula sa folder ang isang papel. Boss, actually may isa pa akong dala. Resignation letter ko. Pasensya na pero gusto ko na sanang bumalik sa Megawide. Mas kailangan nila ako ngayon. Tinitigan niyang assistant pagkatapos ay marahan niyang tinulak pabalik ang papel. Hindi ko tinatanggap. Hindi ka aalis. Subuan mo ko ng lugaw na dala mo. Gutom na ako. Namilog ang mata ni Jessa. Natigilan si Jessa. Napalunok at hindi na nakasagot. Tatawagan niya na lang si Lara para makahingi ng tulong. Boss, tikman mo. Bukas makakabangon ka na kapag naubos mo to. Special recipe ko yan. Nakakapagpalakas ng sugat ang balikat at puso. Boom! Anayang siya lang ang natawa. Inayos niya ang tray sa harapan nito at inihain ang lugaw ngunit hindi ito gumagalaw. Kain na po. Subuan mo ko ng masulit naman ang binabayad sa'yo ng kumpanya. Huminga siya ng malalim. Kinuha ang kutsara at sinubuan ng boss. Sa una, tahimik si Santiago. Habang kumakain, kinabahan siya. Parang hindi yata nito nagustuhan ng lasa. Ngunit maya-may bigla siyang napatigil at napakunot ang noo. May kung anong sumabit sa bibig ng amo. Hinugot nito gamit ang daliri. Buhok? Jessa, may buhok sa lugaw mo. Nilalason mo ba ako? Buliw ni Santiago. Halos matawa si Jessa pero pilit ang pinigil at nagkunwaring inosente.
Baka nahulog habang nagluluto ako. Malinis pong buhok ko. Amoy conditioner pa yan. Extra vitamins. Napanganga si Santiago, hindi makapaniwala sa sinagot niya. Vitamins? Jessa, gusto mo ba akong patayin? Hindi niya na napigilan ng tawa. Boss, hindi nakakamatay ang pagkain ng buhok, lalo't isang hibla lang. Inihagis ni Santiago ang tray at tumapon ang natitirang lugaw. Kumabog ang dibdib niya sa takot. Nakakatulog na si Santiago, lumabas siya para tawagan si Lara. Lara, please, sabihin mo na kay Calix na babalik na ako sa Mega Wide. Jessa, tiis ka muna. Kawawa naman si Santiago. Madami siyang problema ngayon. Next month, ako mismong kakausap sa kanya. Napabuntong hininga si Jessa. Napatingin pabalik sa kwarto kung saan nakahiga si Santiago. Hindi niya alam kung tatagal pa siya ng isang buwan bilang assistant nito. Magkasunod na pumasok sina Calix at Santiago sa pasilidad. Mabigat ang hakbang ni Calix. Samantala si Santiago ay bakas ang kabat lungkot sa mga mata. Nang buksan ng bantay ang pinto, tumambad sa kanila si Doña Amelia. Nakaupo sa malamig na sementadong sahig, nakayukot nakatitig sa kawalan. Hindi na itong glamorosang babaeng kilala nila. Nay, mahinang tawag ni Santiago. Dahan-dahan itong napalingon, ngunit imbis na maging masaya, galit ang lumabas sa bibig nito. Mga traidor! Anak ko kayo pero wala kayong utang na loob! Pinakulong niyo ko! Pinahiya sa harap ng mga tao! Nagkatinginan ng magkapatid, parehong nasaktan sa mga salitang yon. Pilit niyang pinipigil ang sariling emosyon habang si Santiago ay napaluha. Ma, hindi namin gusto nasaktan ka, pero kailangan mong managot. Gusto niyang ni Lolo na matuto ka. Hindi ito pang habang buhay, makakalabas ka rin. Aniya, Nay, sana maintindihan mo. Kahit na anong mangyari, mahal pa rin kita. Pero mali talagang lahat ng ginawa mo, sabi ni Santiago. Ngunit ngumisi lang si Doña Amelia, tila nawawala na sa sarili. Leksyon, matuto? Ako si Amelia Toledo. Hindi ako dapat nakukulong dito. Kayong dapat mabulok sa selda. Napatakip ng bibig si Santiago. Halos hindi kayaning makitang ina sa ganong kalagayan. Tahimik lamang siyang nakatingin, ramdam ang awat bigat sa puso. Habang palabas na sila ng pasilidad, parehong mabigat ang kanilang loob. Bibigyan natin siya ng panahon. Hindi siya magtatagal doon. Si Lolo Matias gusto lang niya matauhan at magbago si Mommy. Tahimik na tumango si Santiago. Dumating si Calix sa probinsya upang sunduin ang kanyang mag-ina. Pagbukas ng pinto ng cafe, agad niyang nasilayan si Lara na buhat si Katie habang nasa tabi nila sina Tatay Sandro at Nanay Mel. May halong lungkot at saya ang tagpong yon. Agad na tumakbo si Katie papunta sa kanya at yumakap ito. Napaluhod siya at mahigpit na niyakap ang bata. Hindi may tagong pamumuo ng luha sa mga mata. Katie, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Matagal ko nang gustong ipaalam ito pero ngayon lang ako nagkaroon ng tamang pagkakataon. Nakangiting nakatingin si Katie sa kanya. Ano po yun, Uncle Calix? Saglit siyang napapikit, saka marang hinawakan ng malit na kamay ng bata. Namumuong luha sa kanyang mga mata. Hindi ako, uncle mo lang Katie. Ako ang daddy mo. Natigilan si Katie. Kumurap ito, tila nagulat at hindi makapaniwala. Bumaling kay Lara ang anak. Ha? Totoo po ba, Mommy? Napaluha si Lara. Tumango habang nakahawak sa balikat ng anak. Totoo, anak. Siya ang daddy mo. Mahal na mahal ka niya. Nalaki ang mga mata ni Katie. Bigla itong yumakap ng mahigpit. Daddy? May daddy na ako? Anitong umiiyak. Hindi napigilan ni Calix ang pagtulo ng luha. Mahigpit niyang niyakap ang anak at parang ayaw nang pakawalan. Patawad anak kung hindi mo ko kagad nakilala. Pero mula ngayon, hindi na kita iiwan. Si Lara naman ay tahimik na nakatingin sa kanila. Ang pusi puno ng saya at pananabik para sa bagong simula ng kanilang pamilya. Anak, sinusunod na tayo ng daddy mo. Titira na tayo sa bahay niya. Wow! Yay! Anitong tumatalon pa sa tuwa. Paglabas nila sa cafe bago sumakay ng sasakyan, lumapit si Tati Sandro kay Calix. Puno ng pag-alalang tinig nito. Calix anak, huwag mong sasaktan si Lara ha. Kahit kailan, kahit na anong mangyari, tandaan mo anytime, pwede mo siyang ibalik sa amin. Seryosong mukha ni Tati Sandro, ngunit bakas din ng tiwala at pagmamahal. Tumango si Calix, diretso ang tingin. Pangako po tay, hindi ko sasaktan si Lara. Aalagaan ko siya at si Katie, buong buhay ko. Silang unahin ko. Welcome po kayo sa bahay. Magsabi lang po kayo at susunduin namin kayo kapag gusto po ninyong mamasyal. Salamat Calix. Dumampi ang kamay ni Tati Sandro sa balikat niya bago tumalikod at halatang tinatagong pagpatak ng luha.
Samantalang si Nanay Mel naman hindi mapakawalan si Katie. Paulit-ulit ang hinahalikan sa pisngi, sa noo, sa buhok habang naluluha. Apo ko, mag-iingat ka palagi ha. Huwag kang kakalimot kay Nainay. Kahit na malayo ka, mahal na mahal kita, apo. Napayakap ng mahigpit si Katie sa lola na para bang ayaw din kumawala. Ngunit sa huli, dahan-dahan tong bumitaw at tumakbo pabalik sa ina. Niyakap ni Lara ang mga magulang bago sumakay ng kotse. Nang makarating sila sa mansyon, ramdam ni Lara ang kakaibang pakiramdam. Noon para sa kanya, isa itong kulungan. Ngunit ngayon daladalang anak at kasama si Calix. Isa na itong tahanan. Nilingon siya ni Calix habang papasok sila sa loob. Hawak-hawak ang kamay niya. Lara, welcome home. Napangiti si Lara at sabay silang naglakad papasok kasama si Katie. Handa na sa bagong simula. Mula sa mga luha ng pagtataksil hanggang sa matamis na tagumpay ng pag-ibig at katotohanan, naging saksi tayo sa pagbangon ni Calix, sa katapatan ni Lara at sa aral na iniwan ng bawat karakter. Nakita natin sa huli, hindi ang yaman o kapangyarihan ang tunay na sukatan ng tagumpay, kundi ang pagkakaroon ng pamilyang nagmamahalan at pusong handang magpatawad. Huwag ninyong kalimutang dalahin ang aral na ito. Ang tamang pagmamahal ay hindi naghahanap ng kapalit at ang hustisya ay laging lilitaw para sa mga taong naninindigan sa tama. Hanggang sa susunod na kabanata, mga ka-summer.